3 linggo na mula noong April 23 nang i-post ko ang video na ito. Panurin ninyo. Ika-23 ng Abril, 2026 na yon, wala akong ebidensya noon dahil, sa totoo lang, hindi ito ibinibigay sa atin ng pulisya at ng media. May kutob na ako dahil may alam ako tungkol sa mga Muslim at sa ganung pag-iisip. Kaya ipapatugtog ko muna ang clip at babalikan ko kayo pagkatapos. Pakinggan ninyo. Gusto mo na ba makita kung anong nangyayari sa Australia? Handa ka na ba? Pareho lang yan. Nangyayari na ito sa iba't ibang panig ng mundo. At sobrang tanga at hangal kung maniniwala kang hindi ito mangyayari sa Australia. Tinarget ng mga arsonista ang Talat venue, pinakabago sa serye ng pag-atake sa lungsod. Live kay Ollie Haig. Ollie, sabi ng pulisya, kabataan daw ang nire-recruit para sa ganitong mga pag-atikeng panununog. Oo, tama Peter. Kasunod ito ng kakaibang babala ng pulisya kahapon tungkol sa banta ng mga pag-atakeng panununog at mga tangkang pag-atakeng panununog sa mga bar at nightclub sa Melbourne. Ngayon, ang Bar Bambi sa lungsod ang naging ika-7 lugar na tinamaan simula noong Martes. Pinaniniwalaan ngayon na isang hindi pa kilalang grupo ang pumasok sa bar kaninang alas 6 ng umaga. Tinangka nilang sunugin ang lugar pero nabigo sila. Ayon sa pulisya, may nakita silang jerrycan sa labas. Ngayon, gaya ng nabanggit ko, ito na ang ika-7 target mula noong Martes. Ilan sa iba pang mga bar at lugar na tinarget ngayong linggo ay kinabibilangan ng Emerson sa South Yarra, pati na rin ang Albion. Kasama rin dyan ang Soho sa lungsod. Ngayon, kahapon, ay alam natin na 2 kabataan ang inaresto kaugnay ng arson attack sa Soho. Isang 16 na taong gulang at isang 17 na taong gulang. Pero dahil sa dami ng mga lugar na tinarget o tinangkang targetin sa loob ng ilang araw, naniniwala ang pulisya na maaring may iba pa mga suspect na nasa labas pa. Kaya hinihiling nila sa may alam na lumapit at magsabi. Simula noon, napag-alaman nating may mga gang mula gitnang silangan na umuupa sa Sudanese o African Youth Gang para gawin ang kanilang maruruming gawain. At may dahilan kung bakit nila tinatarget ang mga nightclub at bar. Matagal nang sinasabi ng mga Muslim na galit sila dyan paulit-ulit. Hindi na magbabago yan. Hindi sila lalayo sa kanilang relihiyosong tungkulin na siyang pagbuwagin ang pamumuhay ng mga taga-kanluran. Ngunit mayroong sharia ni Allah subhanahu wa ta'ala na naghihintay na maitatag. Nakakalimutan natin yan araw-araw. Ipe-play na natin ang video. Nangyari ito sa Pransya. Tingnan mo kung anong ginagawa niya. Kaya, sa madaling salita, sa video na yon, panurin mo na lang ang video na yon kung gusto mo makita ito ng detalyado. Ang tawag dito ay dumating na sa Australia ang mga Sharia Patrol. Sa tingin ko, papanggalanan din natin ang video na ito ng ganoon. Kaya bigla akong nagkaroon ng kutob na sandali lang. Bakit nila tinatarget ang mga nightclub, bar, at lahat ng mga lugar na pinupuntahan ng mga kabataang Australiano para, alam mo na, gumawa ng mga bagay na immoral ayon sa pananaw nila? Kasi ginawa na nila yan sa Sweden, sa UK, nagsimula na rin silang gawin yan sa Amerika, nagsisimula na silang gawin yan kahit saan. Lagi na lang isang grupo. Hindi sila mga Hindu. Hindi sila Buddhists o radikal na Kristiyano. Laging isang grupo lang ng tao. Kaya Melbourne, tingnan mo, isang gang ng mga Iraqi ang nananakot sa Melbourne dahil sa galit nila sa mga nightclub at sa kalayawan ng kanluran. Tingnan mo sila. Ayon sa mamamahayag sa krimen, tinatakot ng gang ng mga Iraqi na tinatawag na kartel ang Melbourne dahil sa kanilang moral na pagtutol. Ayon sa ibinunyag ng mamamahayag. Isang misteryosong sindikato mula sa ibang bansa ang nagsagawa ng mahigit 35 pambobomba sa mga nightclub, bar, restaurant, strip club at bahay aliwan nitong mga buwan. Kasama ang pamamaril, panloloob, pagdukot at pananaksak na nagdulot ng malawakang operasyon ng pulisya. Pero hindi pa rin natitigil ang gulo. Hindi na talaga tirahan ng Melbourne mga pare. Sinasabi ko sa inyo, Melbourne, teka hindi ko na nga sasabihin, kayo na mismong tumingin at mag-check. Ang pinakakaaya-ayang tirahan na lungsod sa loob ng 10 taon na sunod-sunod, tinalo pa ang Zurich at sasabihin ko sana yung ilan sa mga Scandinavian na lungsod. Pero matagal na silang bumaba sa ranggo mula nang buksan nila ang bansa nila sa mga migrante mula sa ikatlong mundo. Ang ministro namin ng Home Affairs ang may hawak sa imigrasyon. Tingnan mo ito. Diyos ko,
Ayoko talaga sa kanya. Ayoko talaga sa kanya. Pakinggan mo siya. Sa imigrasyon, gusto maging bahagi ng Australia ng mga tao kapag pumunta sa Larun. Iyan ang gusto ng mga tao. Hindi ko rin tinanggap ang salitang asimilasyon. Ayokong mawala ng tao ang tunay nilang sarili. Narinig mo ba yon? Sino ang mga taong ito? Sino ang naglagay sa kanila sa kapangyarihan? Sino ang gumawa nito? Paano natin nagawa ito sa dalawang sunod na termino? Alis na sila at si Albanese ay tatakbo muli sa ikatlong termino. Sila yan. Ayaw nila sa pamumuhay ng mga taga-kanluran. Ayaw nila niyan. At itong payaso na ito ay sinasabi sa kanila, wala kaming pakialam. Galit kayo sa mga Hudyo. Galit kayo sa paraan ng pamumuhay namin. Ayaw ninyo sa mga nightclub, sa nightlife, kung paano kami makipagtalik o anuman ang ginagawa namin. Ayaw ninyo yan. Ayos lang yan. Siguro maglalagay ng konting sentido common sa mga dekadenteng tao natin. Yan ang sinasabi niya. Pakinggan mo yan. Pasensya na. Alam kong nakakainis siya pero kailangan mo talagang marinig yan. Kailangan kong iparinig ito sa'yo. Kaya pagdating ng susunod na eleksyon, palayasin niyo ang mga taong yan. Ang integrasyon ay matagal ng bahagi ng multicultural na dialogo. Anong pilosopo? At yun nga yun. Gusto nating tanggapin ang mga tao kung sino sila. Hindi ako sangayon sa melting pot na parang kailangan mong baguhin ang pagkakakilanlan mo. Oh, sila ang mga taong yon. Sila ang mga taong yon. Galit sila sa kanluran at kinamuhian lahat ng may kinalaman dito. Hindi pa inilalabas ng pulisya ng Victoria ang pangalan ng grupo, pero sinasabing independyente ito. Iniulat noong Lunes ni Ryan Nomencu ng Outlaw Media at The Herald Sun na isang gang na tinatawag na kartel na konektado kay Kazim Hamad, ang nakakulong na hari ng tabako, ang nasa likod ng mga pag-atake. Si Ginoong Nomenco, na nakausap si Hamad bago siya maaresto sa Iraq, ay nagsabing ayon sa mataas na pinagkukunan sa sindikato. Ang kampanya ng pananakot ay hindi pangingikil kapalit ng proteksyon. Yun ang sinabi ko. Hindi ito pangingikil kapalit ng proteksyon. Hindi sila naninigil ng bayad para sa proteksyon sa mga strip club, bahay aliwan o nightclub. Gusto lang talaga nilang ipasara ang mga ito. Nais nila ng ISIS-style Islamic Caliphate dito. Anong mangyayari kung magdadala ka pa ng mas maraming ganitong tao? Anthony Frigging Albanese. Ang grupong kilala bilang The Cartel ay kumikilos gamit ang matibay na moral at ideolohiyang paninindigan na mariing tinatanggihan ng ekonomi ang panggabi. Tinatanggihan at kinamumuhian nila ito, kaya nawala ang 20% ng ating ekonomiya. Tahasan ng mga hinihingi nila, sunod-sunod ang mga kahilingan nila. Kahit gaano ninyo kamuhian ang gobyernong ito, kulang pa rin mga pare. Sila ang may gawa nito. Bakit ko sinasabi at binibigyang diin yan? Tingnan niyo ang payasong ito. Tingnan niyo ang punong ministro natin. Lahat ay Australiano. Walang pinagkaiba ang migrante at ang Australianong walang henerasyon na rito. Wala raw pagkakaiba mga kaibigan. Ang pagkakaiba ng mga Australiano at migrante ay dahil hindi ko pa ito nakita na ginamit sa isang bansang tulad ng atin. Alam mo, may mga tao tayo na nasa matataas na posisyon sa ating gobyerno, sa negosyo. Alam mo, ilan sa mga higante ng negosyo sa bansang ito ay dumating dito bilang mga refugee at mga migrante. Hiwalay ba sila sa mga Australiano? Napapapansin ko na kapag ibinibenta ang multikulturalismo, lagi nilang ipinapakita sa atin ang mga eksepsyon. Ako ay isang eksepsyon. Sa totoo lang, ipapakita ko pa sa iyo ang isa pa. Hindi ko lang ito inaimbento. Tingnan mo itong taong ito. Isa itong matinding sampal sa mukha ng SBS, na katulad ng ating BBC. Sa tingin ko, nakakakuha pa rin sila ng suporta mula sa gobyerno, pero pribadong entidad sila, pero sobrang woke nila. Pakinggan mo ang host na ito. Sinusubukan nilang siraan si Pauline Hanson ng One Nation. Para sa mga hindi nakakalam, siya ang pinuno ng pinakakonserbatibong partido politikal dito sa amin. At para sa akin, minsan pakiramdam ko hindi pa siya sapat na matindi sa kanan. Sige, siya na ang pinakahinay-hinang dapat pang ihalal ng Australia. Kung hindi natin siya ihahalal, may ibang mas matindi pa sa kanan niya nalilitaw. At doon tayo papunta. Sa kabilang banda, may punong ministro at Home Affairs Minister na nagsasabing walang mali. Kahit kasapi ka ng ISIS, gusto mong gawin ng FGM o honor killing. Masama ang tingin mo sa mga babae at galit ka sa LGBTQ. Okay lang yan.
Isa ka ng Australiano sa sandaling pumasok ka sa teritoryo ng Australia at tinatanggap ka namin kung sino ka. Yan ang sinasabi nila. Sabi ni Pauline Hanson, hindi ito tungkol sa pasaporte, kundi sa laman ng puso mo. Ipapakita ng video na ito ang tunay na kahulugan ng pagiging Australiano. Hindi mahirap para sa Australia, Britain o Amerika na hingin ang buong katapatan mula sa mga bagong imigrante. Ipinanganak at lumaki ako sa Pakistan. 11 ako nang lumipat sa Australia at agad kong minahal ang lugar pagdating ko. Habang lumilipas ang panahon, ang katapatan ko ay tuluyang lumipat sa Australia. Hindi ko alam kung kailan yun nangyari. Walang iisang araw dahil proseso yon. Matagal kong sinuportahan ang cricket team ng Pakistan. Pero noong 2021, nagsimula ako na silang kamuhian dahil wala na akong pagkakapareho sa kanila. Puro mga balbasarado sila. Pinapahaba nilang balbas at nagdadasal sa field. Sabi ko, buwisit to. Wala na talaga akong pagkakapareho sa kanila. Yun na yung huli kong nawala kasi lumaki akong pinapanood sina Imran Khan, Wazir Makram, Shuaib Akhtar at Shahid Afridi. Mga idol ko noon. Sa palagay ko, bukod kay Wasim Akram, lahat sila walang kwenta. Hanggang ngayon hindi ko gusto ang politika niya. Pero para sa akin, siya pa rin ang pinakamagaling mula sa Pakistan. Ako ang pangalawa. Walang masama sa paghingi ng ganap na katapatan. Yun lang din ang sinabi ni Pauline Hanson. Pero ginagamit ng mga ito ang parehong taktika na ginamit kay Nigel Farage. Si Nigel Farage ay traidor. Pasensya na, hindi ko siya gusto. Mas gusto ko si Rupert Lowe. Sabi niya, wala akong pakialam sa kulay mo. Ayumanggi, itim, dilaw, puti. Dapat kang maging tapat sa Australia. Kaya't pinagbubuklod niya talagang bansa. Ginagawa tayong iisa. Isang bansa na Australian, wala nang iba. At tingnan mo ang taong ito. Pinili ng SBS ang isang kayumangging lalaki na inakala nilang pupuna kay Pauline Hanson. Pero pakinggan mo siya. Ronnie, 4 taon na nasa Australia ang pamilya mo mula Fiji. Ano masasabi mo sa One Nation? Sa totoo lang, tingin ko ay napakagaling niya. Isang tao na sobrang mahal ang sariling bansa. Hindi yon pagiging racist. Tingnan, ikaw ang puting lalaki. Akala ko galit siya sa'yo, pare. Bakit mo siya gusto, pare? Galit siya sa'yo. Gusto niyang ipadeport ang pamilya mo. Hindi totoo yan. Hindi naman. Sobrang mahal niya ang bansa niya. Hindi naman yan racist. Dapat may pagmamalaki ka sa bansa mo. At galing din kami sa Fiji at dumating kami dito sa pinakamagandang bansa na tinatawag namin tahanan ngayon. Tinatawag ko ang sarili ko na Australiano. Hindi ko tinatawag ang sarili ko na Fijian o Indian. Naglagay ako ng flagpole ng Australia sa harap ng bahay. At may Australian flag din ako dito mismo. Ipakita mo. Oo, itong unang bandila. Alam ko na medyo maliit ito pero dahil yon sa Amazon. Walang masama sa akin bilang isang imigrante na ipahayag ang aking pagmamahal at pagmamalaki para sa Australia. Wala talagang masama doon. Bakit kailangang ipakita araw-araw ng mga Muslim sa Britanya ang katapatan nila sa Britanya? Hindi naman ginagawa ng mga puti pero sa totoo lang, ginagawa rin nila. Ginagawa rin yun ng mga puti. Iwinawagayway nila ang kanilang mga bandila. Iwinawagayway nila ang kanilang mga Union Jack. May ilang woke na puting payaso at imigrante na nagsasabing nakakainsulto raw yon. Bakit daw nakakainsulto ang iwagayway ang bandila ng sariling bansa? Pakinggan mo siya. Sinasabi ko, alam ko na to. Hindi ito isang imposibleng posisyon. Alam ko na marami talagang kayumanggi. Maraming kayumanggi at itim na tao na mahal ang Australia. Hindi lang ito pakitang taong pahayag. Hindi lang dahil mahal mo ang Australia. Oo, syempre mahal mo ang Australia kasi, alam mo, dumarating ang mga benepisyo. Hindi. Gusto namin unahin mo ang Australia higit sa lahat. Kahit higit pa sa bansang pinagmulan ng iyong mga ninuno. Yan ang gusto at hinihingi namin. Walang masama kung si Pauline Hanson ang nanggigit niyan. Pumunta ka rito at tanggapin ang buhay Australiano o manatili ka na lang kung nasaan ka. Narinig natin ang mga komento ni Pauline Hanson tungkol sa lahi. Sa tingin mo ba, isinusulong ng partido niya ang mga rasistang ideya? Kung tutusin, pinoprotektahan lang niya ang sariling bansa at wala namang masama roon. Parang kung may papasok sa tingnan mo lahat. Itong mga woke na ito, hindi ko siya kilala. Pero tingin ko, maraming puting tao. Akala ko siya ay rasista. Akala ko galit siya sa inyo. Hindi imposible. Ang tanga naman, tomboy ka. Ipapadeport ka niya. Hindi niya gagawin yon, mga siraulo. Hindi niya gagawin yon.
Bahay ko to, poprotektahan ko ito laban sa sinumang magdadala ng ibang paniniwala at magtuturo ng iba sa mga anak ko. Hindi pwede yon. Hindi ka welcome. Hindi ka welcome sa bahay ko. Isipin mo na lang kung may pumasok sa bahay ko. Oo, aalisin nila ang mga bandilang ito. Kung may woke na pumasok sa bahay ko, unang makikita nila ang mga bandila at sasabihin nilang nakaka-insulto raw ito sa mga imigrante. Alisin mo yan. Dumabas ka. Umalis ka na. Ayokong makilala ka. Wala akong pakialam sa'yo. Lumabas ka. Iyan ang dapat mong gawin. Ngunit sa di malinaw na dahilan, pagdating sa pagprotekta ng ating pambansang pagkakakilalan at paraan ng pamumuhay, kailangan nating tiisin ito. At balikan natin ang orihinal na kwento. Ano ang inaangkat natin? Ano ang tinitiis natin? Ito ang inaangkat natin. Kapag napapasok ka ng 1 milyong Muslim, dala nila ang sarili nilang paraan ng pamumuhay. Gagawin nila ang mga ito, pero hindi lahat. Hindi lahat ganon. Madalas nilang sabihin, pero hindi lahat ng 2 bilyong Muslim ay ganon. Hindi natin kinakaharap ang 2 bilyong Muslim, kundi isang bahagi lang ng mga Muslim na nasa ating mga bansa. 5 milyong Muslim sa UK, 5 milyong Muslim sa Amerika ngayon. At sa tingin ko, 3 milyong Muslim, 2 milyong Muslim sa Australia. Sige, 2 milyong Muslim sa Australia. Hindi naman lahat sila ay mag-aasal sa isang tiyak na paraan, pero may malaking porsyento sa kanila na mag-aasal sa ganoong paraan. 5 hanggang 10% lang at higit pa yon sa sapat para guluhin tayo. Bakit ako ganoon kakumpiyansa? Hindi lang naman tayo nakikitungo sa 1% ng publiko. 2% ng publiko, may ganyan sa bawat bansa. Tingnan mo kung ano ang inaangkat natin. Tony Walang. Hiya, Burke. May nagbigay sa kanya ng magandang palayaw, pero nakalimutan ko na. Tingnan mo ito, Sharia bilang salita ng Diyos. Ilan ang naniniwala? Kalimutan mo na lang. Pabor ka ba o tutol na gawing batas ng bansa ang Sharia? Tingnan mo ang mga taong dinadala natin. Irake, 91% ng populasyon ng Iraq ang naniniwala sa pagtatatag ng Sharia, sa pagtatatag ng isang kalipato. 91%. Kaya kung magdadala ka ng 100 Iraqi, 91% sa kanila ay gugustuhin magkaroon ng Sharia sa Australia balang araw. Doon nakasalalay ang katapatan nila. Hindi lahat ay aktibo, pero maaring 5 o 10% sa kanila ang aktibong kikilos para rito. At yan ang 5 o 10% na tinitingnan mo. Tinitingnan mo yan. Hindi sila humihingi ng lagay para sa proteksyon, kundi sinasabi nilang isara mo yan. Hindi lang mga Iraqi ang gumagawa nito. Mas grabe pa to kaysa sa mga Afghan. Marami tayong dinalang mga Afghan dito. 99% ng mga Afghani ay naniniwala sa pagtatatag ng Sharia. 84% ng mga Pakistani. 84% kung mapapasok ka ng 100 Pakistani. Isa sa kanila ay si Haris Sultan, 14 sa kanila 15, sa kanila ay kung sino-sino lang. Pero 84 sa kanila ang magsasabi, oo, ipatupad natin ang Sharia sa Australia. Isa itong krisis sa ating pag-iiral. Mayroon akong buong playlist tungkol sa US, Britanya, at mga Muslim na hindi maganda ang asal sa kanluran. Pakiupo, panurin mo silang lahat. Makikita mo ang kabuuang larawan na gusto kong ipakita. At hindi na ito isang malabong teorya ng sabuatan. Nangyayari ito ngayon mismo sa harap ng ating mga mata. Dapat nating patalsikin ang mga politikong ito dahil hindi sila hihinto. Kahapon, tinalakay kong balita tungkol sa ika-5 lalaking Muslim na inaresto at kinasuhan dahil sa pagkalat ng propaganda ng ISIS. Kaya sa isang banda, ito ang ginagawa ng mga imigrante sa ating bansa. Hayagang hinahamon tayo, hayagang sinusubukang pabagsakin ito at atakihin ang ating paraan ng pamumuhay. Sa kabilang banda, lalo pa nilang pinaninindigan. Para bang sinasabi nila, pakinggan niyo siya. Sa aking nasasakupan, buhay ang mga kalsada, lalo na sa Leichhardt tuwing gabi matapos ang dasal. Nagkakatipon ang mga pamilya at komunidad sa Houghton Street, Leichhardt at dumarating ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Sydney. Tingnan mo ang mayabang niyong mukha. Sa Lekemba, sigurado akong walang nightclub, bar o pub. Nakita na natin ang ganitong trend sa maraming bansa sa Europa, mga no-go zone. Tinawag silang ganito dahil may dahilan. Ang Lekemba ay isa ring no-go zone. Gabi na at kahit anong oras makikita mo. Oo, tingnan mo yung mayabang na mukha. Hayaan nila pababagsakin ang bansa natin.
Gagawin nila. Wala silang pakialam. Sobra na ang pera nila. Pwede na lang silang umalis at lumipat kung saan nila gusto kapag tapos na ang turno nila sa pwesto. Dito tayo kailangang mamuhay. Para mga Brito na lumalaban, napaisip ako. Hindi ba't manungkot yon? Ganyan talaga ang buhay siguro. Yung mga namumuno ang gumagawa ng desisyon para sa atin. At minsan nauuwi sa sakuna, tulad ng nangyari noong unang digmaang pandigdig, at pagkatapos ay ikalawang digmaang pandigdig. At ang nangyayari ngayon sa Europa ay kagagawan din ng nagharing uri. Gusto nilang magmukhang maawain. Sabi ni Angela Merkel, kaya natin to. Binuksan niya ang mga hangganan ng Europa. At ngayon lahat ay lumala na. Dumami ang krimeng sexual, pananaksak at panduloob sa bahay. Bangungot ito. Ngunit patuloy silang nagpupumilit. Nagigising na ang mga tao. Apektado ang mga tao dahil ginagahasa ang mga anak nilang babae, nasasaksak ang mga lalaki, at nawawala ang kanilang komunidad. Walang pakialam si Piers Morgan. Nakatira siya sa pinakamahal na bahagi ng London at hindi niya kailangang makita ito. Hindi dito nakatira si Piers Morgan, pero kapag nasa harap ng kamera at gustong magpakamatuwid sa harap ng mundo, sinasabi niyang walang mali. Ang nakikita ko lang ay ang London. Ang nakikita ko lang ay napakamakulay ng London. Pero ayaw niyang tumira kasama nila. At alam mo kung anong mangyayari? May mga lugar pa rin. Siyempre, may mga lugar pa rin na puro puti ang mga kapitbahay. Maganda ang mga lugar na yon. Pero sa ibang bahagi, nagiging bulok na. Pasensya na, nangyayari talaga ito. Alam na yan. Kilalang pangyayari yan. Ito ang East London. Walang puti na nakatira dito. Okay, ito ang East London. Walang puti na nakatira dito. Hindi mo makikita ito sa mga puting komunidad. Kaya nung nangyari ito, nang ang ganitong dumi at kalat ay napunta sa harap ng pintuan ni Piers Morgan na basta na lang lilipat, hindi ko alam pero maubusan din ng pupuntahan ang mga taong ito. Saan ka pupunta? Dati pumupunta sila sa Espanya. Maaring lumipat sila sa Australia dahil sa tingin ko, sa Australia medyo malayo pa tayo bago tuluyang bumagsak. At ginagawa kong lahat na makakaya ko para siguraduhin na mapabagal natin ang pagbagsak natin. Mangyayari lang yon kung mapapalis natin sila. Kailangan kong mag-ingat. Galit ako sa gobyernong ito, pero kailangan ko pa ring panatilihin ang kahinahunan ko. Kailangan nating alisin ang mga taong ito kung gusto ninyong mailigtas ang Australia.